Hello po mga kaps, mga guys, isa pang video ng saganang mamamayan ang ating bibigyan ng reaction. Ito yung tungkol naman dun sa instant witness daw ni Senator Marcoleta na pinagsalita niya doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na nangyari. Medyo mabigat kasi itong mga pinagsasabi nito. Kaya siyempre, reaction ng mga manonood lalo na ng mga vlogger, yung validity. No? So, dito sa, dahil sa ganun nga na mga pangyayari, ay lumabas itong balita na yung abogado na kumbaga signatory doon sa notary public, no? Kasi pinapanotarize yung mga affidavit nag-deny na siya daw ang nag-notarize doon o lumagda o may perma doon sa affidavit na yon. So, kumbaga, ngayon, ang lumalabas ay naging fake ngayon yung affidavit ng witness na ito. Pero, may paliwanag naman po si Senator Marcoleta ukol sa bagay na ito at ito ngayon yung ipapanood ko sa inyo dito sa programang Saganang Mamamayan. Okay, panoorin natin mga guys, mga kaps. Pagkatapos noon ay lumabas po, kagabi ata ito dyan no? Oo. Na yung abogado na nagnotaryo doon sa lumitaw na testigo kahapon na si retired Marine Sergeant ba yun dyan? Oo. Orly Guseta. At sinasabi niya na ito Gutesa yata. Gutesa, Yes po. Notary Public Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, ay categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Guseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Sen. Pero Sen, bago ka lang bagyo, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo So, yun guys, no? Yun nga po talaga kasi ang lumalabas dito sa social media na yung witness na yun na si Gutesa ay witness ni Senator Marcoleta. Kumbaga parang ang lumabas pang istorya nito pakana ni Senador Marcoleta yun. Kumbaga parang gawa-gawa, no? May director daw, merong tawag diyan, may coach. O, ang coach niya si Senador Marcoleta. So, yun yung balita na lumalaganap, no, dito sa social media. Maging doon sa mga big stream media kung mapapanood natin. So, eto, pakinggan naman natin kung ano yung paliwanag ni Senator Marcoleta ukol sa mga bagay na yan. Let's go! Di ba doon simulan, Sen? Kasi parang witness ni Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po ang dating. narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig Opo. ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming session. Aha, opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang
draft ng kanyang salaysay. Oho. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Hindi, Thursday po kahapon. Yun po yung mula alas O 9. di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi Ayan. sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tiningnan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan? Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo. Halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi draft lang eh. So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung Oo, tinutukoy niyo. nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa inyo. kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. oho. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Sakto yun. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o humanap ng magnunotaryo. Umalis na ako noon. Oho. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Huwebes yun, oo. Okay, opo. Oho. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, sa hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo, oho. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Oho. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Di ba? Eh, dumating. Ayun. O, Oho. tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. Paul Ping Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro yung kusining katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Oho. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa, kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta, parang kasi meron kang hindi nababasa. Oho. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa.
Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. kaya pala sabi niya- Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yon, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung dalawang pahina, ay yung dalawang linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo, oho. Oh. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at Na saka may yung hawak katabi din ko, ng kopya, oh. siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Oho. Sinusundan namin yung binabasa niya, di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya ang copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Oho. Kanyang galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, naputol yung gabi. baka ganun ang nangyari. Oo. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Oho. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas na. sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yun Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. Opo. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, opo. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Di ba? Kasi Ayun. alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron yung question, halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi Ayun, 2 may linya yung kulang. nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Tsak po yan, nakarecord Kasi sa iba yung recorded eh. Yes, po. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, Yun maski din sa yung record, ganun din. Yes. So, Kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Opo. Putol talaga eh. So, yun Ganun pala yun. nangyari. O, yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. Yes. O, ganito. Yung si Orly ba? Orly Opo, ba? Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkaka-type yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito para siguro korekin din yung record na iniwan niya kasi kukuha ng kopya yung notaryo eh. Yes. Okay, so yun guys, no, yung paliwanag ni Senator Marcolita tungkol doon sa mga aligasyon na kinu-coach daw niya yung witness na si Gutesa. So, ganun ang pagkapaliwanag. Putol pala yung copy na hawak ni Gutesa. Kaya pag basa niya sa pinakababa na at mag-next page na siya, mayroong mga stanza o linya na hindi nababasa dahil sa putol doon sa pagka-Xerox. Kaya ang ginawa, binigay ni Senator Marcolita yung hawak niyang copy na original at kinuha niya yung Xerox. At yun ang ipinabasa niya doon sa witness na si Sergeant Gutesa. So, sa tingin ng iba kasi, yun, komento nila ay ano kaagad, kumbaga, coaching kaagad, no? So, yun paliwanag guys, napanood natin. So, sa mga gustong mag-comment, comment lang. At sa mga subscriber natin, paki-share na rin yung ating channel. At sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-like, mag-subscribe, click lang ang notification bell. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video natin.